Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Today is November 6, 2025 at medyo na late po tayo kaya nag-record na lang po tayo. Okay? Doon sa iba, syempre lahat tayo team replay na lang. May ginawa po tayong importanteng bagay. At pangalawa na po natin to, no? Na video for today. So, mga clear kasi meron ako nadinig na news at napanood na news. Parte ng news. Patungkol dito kay Senator Lacson. Ready na sila for another hearing at meron ng panibago na witness at may binanggit siya about sa AMLAC. So, syempre sa AMLAC hindi matatago unless tinatago sa vault yung mga nalikom na kickback ng mga di umanong sangkot. Okay? So anyway, pakinggan muna natin ang interview sa kanya at himay-himayin natin mga clear. Okay? Let's go. Walang iba kundi si Senador Ping Lacson, Senate President Pro Tem. Senator Lacson, good morning. Si Danny Buenafe sa Programang Kabayan. Danny, magandang umaga sa atin lahat. Oo, maraming salamat Senator Ping. So for now, tuloy ba? Wala namang pagbabago. November 10, magkakaroon na ng resumption ng inyong sesyon at sigurado na magkakaroon ng plenary voting, nominal voting at ikaw ay iluluklok ulit, Blue Ribbon Committee. Walang pagbabago so far, Senator? So far, wala namang pagbabago. Okay. Yung last na nag-usap kami ni Senate President, ganun pa rin ang direksyon. Okay. And then November 14, ang alam namin ay yung resumption na ng hearing uli ng Blue Ribbon na pamumunuan nyo. At ang mga balita kasi, Senator Ping, yung meron doon kayong VIP na guest, ito bang tinutukoy nyo ay siguro pwede nyo sabihin, ito ba kaya si former Speaker Romualdez? Definitely hindi siya. Hindi siya? So, ang usapan namin ni Senate President. So may VIP siya natetestigo. Clear. May binanggit kasi before. Hindi ko alam kung ito na isang dating mambabatas from Quezon City. Binanggit ito ni Ombudsman Boying Rimulya na willing magsalita. So, isa kaya ito sa magsasalita sa Senate hearing, sa Blue Ribbon Committee hearing. Okay? Kasi willing na siya Di kung makikipag-coordinate siya at makikipag-cooperate siya sa ombudsman sa pag-iimbestiga, baka naman makipag-cooperate din siya sa Blue Ribbon Committee ng Senate. Okay? President, imbitahin namin siya through Speaker Boji D. Okay. Of course, decision nila yon, dahil hindi naman namin siya pwedeng pwersahin na mag-attend. Ang purpose na naman para mag-attend siya, i-refute niya. Kasi isa lang naman na nag-implicate sa kanya so far. Si Gutesa, who is now missing. Okay. But just the same, if he wants to refute, if he wants to respond, then it's up to him. That's why we're inviting him. Okay. Pero itong VIP na sinasabi na ihaharap nyo, ito ho ba? Pero ako mga kaklira, ako kung patawag man, sino man sa house, halimbawa, si Representative Toby, willing naman siya to testify, diba? Maging resource person. Kung papatawag naman si Speaker, kung alam niya sa sarili niya na wala siyang kasalanan, go. Diba? Para malaman. Sinasabi naman niya, wala siyang kinalaman doon. Pero syempre, mahirap pa rin mga kakli na parang ilang months nangyari ito, o let's say isang taon, na nagkaroon ng ganitong issue. Bakit parang hindi nagkaroon ng aksyon? So yun yung issue kasi. Speaker ka pa naman. Ikaw pa naman Speaker of the House. So ang dating dito mga ka-clear, sandali ko kay Ombudsman Boying, parang may gross negligence ka ba? Dapat patunayan mo. Ano muna yung ginawa mo para mapigil to? Kung obligasyon din naman niya to sa bayan. Paliwanag niya, bakit nagkaganon? Pinabayaan mo ba? Tinolerate mo ba? Issue yan So, tingin ko lang, kung ipapatawag siya at meron naman siyang, pumunta naman siya sa ICI, di ba? Tingnan natin. Well, nasa sa kanya po yan. At tingin ko naman may abogado siya. So, pero syempre sa lahat tayo mga kakli, ang gusto natin, transparent, di ba? The transparency, accountability. Kung kayang-kaya mo naman panindigan yan, kayang-kaya mo naman depensa sa sarili mo. Of course, kung may assistance ng lawyer, why not? Diba? Yun lang. Para sabihin walang tinatago.
dating politiko na ano bang balita kasi namin parang telling all daw to tell all eh. Tama ba yung info? Hindi, I think yung tao could wrap up yung usapin tungkol sa flood control kasi may mga bago siyang sasabihin, may mga bagong pangalan na babanggitin at magbibigyan ng detalye. May mga ayon sa kanyang naitabi mga digital files, kung ano man yung kanyang mga pinanghawakan. Kasi hindi ko matatanggapin kung say so, kung salita lang, wala naman backup na dokumento man lang o kaya wala magko-corroborate. O naman. Dapat naman ganoon mga clear. Ang hirap naman kasi mag-upa-upo ka ng witness dyan. Mas-surprise ang lahat. Parang surprise witness. Tapos bibig lang. Diba? Ang dali kasing gumawa ng kwento. Tapos ang hirap back-upan. Okay lang sana kung may magko-corroborate, ikaw nagsalita, tapos may something na magbaback up sa sasabihin mo. Pag wala, tapos nag-name drop ka lang, ang hirap nun mga clear. Kasi mahirap din naman yung nabibiktima. Kung totoong wala namang kasalanan, tapos name drop lang, kasi gusto lang siyang banggitin, ang hirap nun sa mga taong biktima. Yun kasi yung iniiwasan din, I think, ni Senator Lacson. At yun din yung ayaw ng Pangulo. Diba? Magsalita ka na magsalita ng pangalan dyan, porket may picture kayo, magkaka-picture, may nagpa-picture sa iyo ng tao. Sabi nga niya, bilang politiko, kahit mga artista dyan, kapag kami mga taong gusto magpa-picture sa iyo, di mo naman yan hihindian. Diba sabi na, suplado ka, yabang mo. Diba? So, yung picture, hindi siguro it will not matter kung iisang picture lang, sa isang okasyon lang, nagkasama kayo. May, gano'n, diba? Anyway, sige, tuloy natin. Sa kanya sinasabi, malabo yun. Yun nga eh. Kasi yan ang nga nangyari kay Orly Gutesa. Mag-isa lang siya. Kaya nga, pinipilit kong, ang sinasuggest ko, isupina doses tecum namin, man lang yung security agency na na nahinar nila doon sa construction site or yung contractor ng renovation ng bahay kasi critical para sa akin yon dahil kung mayroong lalabas sa logbook na may pumasok na mga ng convoy ng mga vehicle, yung period na sinasabi ni Gutesa between I think December 2024 hanggang August 2025. So yun daw yung na-detail siya kay Saldico. So matibay yun. Pero kung yun mga kakli, okay, ito yung gusto niya mangyari. Kung hindi na makikita si Gutesa ay magpakita, naduwag, natakot, whatsoever, at least makorroborate yung sinabi niya. Kasi di ba nagdala daw siya sa isang lugar, sa bahay daw ni, tama ba? Ni Saldico ba? Speaker. Sorry O, sabihin natin, si Speaker sa Saldico. Okay? Yeah. Si kasi may renovation eh. So, that's, si Speaker. Si Congressman Romualdez. So, kasi kung talaga may ginagawa dyan, at nagdala sa sa lugar na yon, dapat daw, may corroborate. May ebidensya na pwedeng sumalpak doon. Pwedeng sumapok. Katulad na halimbawa, logbook na merong convoy ng mga sasakyan na pumunta doon. Pwede siya maging ebidensya. Yes, pwede siya maging ebidensya. Pero, ito naman, isipin mo kung ikaw ang kung ikaw ang si Romualdez. Kung may pumuntang bulto-bulto na convoy ng mga sasakyan, dapat makita rin maraming maleta. Diba? Maraming maleta. Siya ba nadinig ko, meron isang nag-comment Sabi niya, kung Rimowa yung mga maleta niya, parang sobrang mahal naman nung para magdala ng pera. Tapos si Rimowa pa, tapos ganun lang. So may nag-comment na ganun eh. Anyway, nadinig ko lang yun. And ito. Sabi niya, kaya gusto niya mag-imbita pa ng iba, yung mga sa security, para mag-corroborate doon sa sinabi ni Gutesa. In other words, kung may mag-corroborate yung si Gutesa, mababaliwala na siya. So, kung mapapakita talaga yung kwento ni Gutesa ay mayroong bahid ng katotohanan o di gagamit na lang sila ng ibang witness na pwede mag-corroborate doon. Yun yung gusto ni Senator Lacson. Para naman fair, di ba? Kasi binibintangan, may tinuturo, di sige, halukayin na natin, ganun natin halukayin na natin ang katotohanan, baka may iba pang mga tao matapang magsasalita patungkol dito sa insidente na to. Kasi kung walang magsasalitang iba, mahirapan talaga itong mapasama sa kakasuhan. Diba? Kaya ngayon, naghahanap si Senator Lacson ng mas matibay pang ebidensya kung talagang ituturo daw nila si Congressman Romualdez. Dapat tibayan yung ebidensya. Kaya siya, willing siyang maghanap ng iba pang ebidensya, magsubpina ng mga parte ng security doon sa bahay or kung sino man yung gumagawa doon at the time. Diba? Okay, tuloy.
sariling salita lang ni Orly Gutesa at siya lang. At yung pa nga, na-complicate pa noong resolution ng Manila RTC na force yung signature ng notaryo publiko. Medyo lumabo. Although, sinasabi ko pa rin, valid pa rin yung kanyang sinumpang salaysay. Kasi sinumpaan niya yon sa harap ng Blue Ribbon Committee. Oo, so bali, ang problema kasi kay Gutesa, wala pa kayong corroborative, di ba? Na somehow, susuporta sa kanyang sinasabi. So, in the absence of that, mukhang sabi nga rin ng lawyer din ng mga iba na narinig ko, it will not stand in court, di ba? Tama ho, di ba? For now. Yes, hindi pwedeng stand alone. Okay. Ang marami naman... Alam mo kung bakit? Kahit sabihin natin na he's the most reliable witness according to Senator Marcoleta. Kung yan lang ang tatayong witness against Congressman Romualdez, tapos nawawala, nawawala. Halimbawa, nawawala. Paano nang ipuprove yung kwento niyan sa court? Let's say, nandun tayo sa Sandigan Bayan na, halimbawa na, sige, pinasa na to para makasuhan na si Congressman Romualdez. Halimbawa lang, So, paano pa yung tatayo kung yung taong nagtuturo hindi na siya makita or ayaw niya na magpakita? So, sino na magte-testify sa court? Ito, alam naman natin, pagka sa Senado, mga ganito lang yan. Nagsalita ka lang dyan. Okay? Kuwento mo lang yan. Pero pag dinala mo yan sa korte, syempre, pwedeng gamitin yung sinabi mo dyan, kasi napanumpaan mo naman yan. It can be a basis, no? Para makapag-imbestiga ang ombudsman. Pero that's not your complaint. Affidavit mo lang yun . So, ang gagawin yan, kanya affidavit, sige. So, ipapasa ngayon yan sa sa ombudsman at bahala si ombudsman investigate on its own using that affidavit. I-assume natin. Kasi according to, at that time, Secretary Boying, okay naman kasi na wala nang problema yung notaryo sa Manila. Kung pumalpa ka dyan, fake yung notaryo publiko rin. Okay na yan. Basta pumunta ka sa DOJ, at that time, DOJ Secretary pa siya. Punta ka sa DOJ, and then, gumawa ka ng salaysay mo ulit, pirmahan mo, at doon ka manumpa. So, wala na magiging problema, di ba? So, yun yung magiging basis ngayon at the time ng DOJ. Pero, paano, halimbawa man, na nirekomenda na sampa ng kaso sa Sandigan Bayan? Problema, wala yung witness. Hindi na nagpapakita. Lone witness lang siya. Di ba madidismiss din? Kaya dapat, ang gusto ni Senator Lacson, pas mga ganito, yung talagang may corroborate. Diba? Sa kanya mga sinabi. Para whatever happens at nasa korte na, di malakas, pwede talagang maging successful yung pag-prosecute. At hindi siya madidismiss lang because of lack of evidence. Sabi nga natin, pagka hindi beyond reasonable doubt, dismiss yun. Laya ulit, di ba? Pwedeng panggalingan ng corroboration . Pwedeng kasi tatandaan lang ko last time, yung coffee break lang namin, session break, nagpahayag si Senator Bato de la Rosa na kung pwedeng isa lang, yung isa sa mga binanggit ni Gutesa, either si Paul or yung si Mark. Yung dalawa. Nasaan na sila? Yeah, welcome. Mark yata. Sabi ko, welcome of course. Sinabi ko kay ST. Mas maganda yan para magkaalaman talaga kung may katotohanan yung sinabi ni Gutesa. Kaya lang, of late, nung kinumusta ni Senate President, si Senator Bato, hindi niya na raw makontak at ang kanyang balita pa nga, nag-join na kay ex-Congressman Saldico sa Europe. I don't know kung totoo yun o hindi. Although si Senator Marcoleta, sinasabi naman yung isa nasa Chile. So pagkagulo-gulo. So anyway, pinasupinan niyo rin yung dalawa para mag-appear? Just in case, yung Mark and Paul? Kasi ang proseso namin, paimbitahan, pagka hindi dumating, pwedeng pasupinahan. Okay, pero yung sinasabi yung VIP witness, ang parang pangamba nyo rin, parang wala din siyang hinahanap. Mga ka-clear, importante yon. Kasi kung may kung bilanggit yung taong yon, dalawa na yon, okay naman kay di ba, Senator Lacson, sige, patawag yan. Walang hinihindian. Kasi kung makakatulong naman sa pag-iimbestiga. Problema, nasaan na? Binolunteer pa ni Senator Bato. Diba? Wala.
hinahanapan nyo rin ng corroborative na somehow mag-support sa sasabihin nito? Yun din ba nagiging problema? May mga dokumento siya. Okay. Kasi ang sinabi ko, ang kabilin-bilinan ko, kung magbabanggit siya ng pangalan at maninira ng pangalan na wala naman siyang pruweba, kundi yung kanyang sariling salita, o walang pwede mag-corroborate sa kanya sinabi na testimonya man lang o kaya dokumento, wag na siya mabanggit kasi wala rin Yun nga, mababanggit ka, hindi mo naman kayang susugan. Naku, mga ka-clear, meron ba kayo naaalala nun? Kwento na ng kwento pero walang mapangalanan. O di ba? Ulitin natin Ganito rin pala yung prinsipyo ni Senator Lacson Huwag ka na magsalita kung wala din, di ba? Parang wala din siyang, hinahanapan nyo rin ng corroborative na somehow mag-support sa sasabihin nito? Yun din ba nagiging problema? May mga dokumento siya. Okay. Kasi ang sinabi ko, ang kabilin-bilinan ko, kung magbabanggit siya ng pangalan at maninira ng pangalan na wala naman siyang pruweba, kundi yung kanyang sariling salita, o walang pwede mag-corroborate sa kanya sinabi na testimonya man lang o kaya dokumento, wag na siya mabanggit kasi Yun, mga ka-clear, diba? The same way, kung wala kang ebidensya, diba, huwag ka na lang magpahula-hula kung sino. At dito, kung meron ka ebidensya, kung wala ka ebidensya, tapos magbabanggit ka ng pangalan, huwag na. Diba? Mababaliwala magpapabida lang Diba? So, ganoon din dapat. Kung meron kang hawak na ebidensya, tapos wala ka naman din pangalan, huwag ka na magbintang ng iba. Kasi magpipinpoint ka, ang mga congressmen, ang mga mambabatas, ni lahat. Meron pa nga sinabi na lahat kayo corrupt. Hello? Lahat corrupt? Tapos yung nagsasalita, hindi corrupt. Ganun yung dating, di ba? Lahat kayo corrupt. Tapos wala palang ebidensya. O di, ang hirap din isa lang sa ganitong klaseng hearing. Saka sa mga interviews. Wala rin Yun nga, mababanggit ka, hindi mo naman kayang susugan ng corroborative evidence. So, useless. Okay. Doon sa sinabi ni Ombudsman Remulla, sabi niya as far as they're concerned, yung kaso naman ni former Speaker Romualdez, wala talaga silang makita na criminal liability kasi hindi naman siya talagang naging bahagi raw ng pag-insertion. Ang the only way na parang pwede lang siya ma-blame is because siya ang pumili na bilang upro chair si dating Congressman Saldico. Yun ang nakikita niyang gross inexcusable negligence. Yun din ho ba ang nakikita niyo based sa mga investigasyon niyo as far as the former Speaker is concerned? Well, tulad ng sinabi ko earlier, only Orly Gutesa ang nag-implicate sa kanya na wala naman nagko-corroborate. Kaya napaka-importante yun. Yun, mga kakli. Yun ang pananaw ni Senator Lacson. Nag-iisa. Nag-iisa nagturo. Tapos walang dokumento. Bibig lang. Tapos hindi pa makita. Tapos sila nagko-corroborate. Mahirap talaga. Sa legal na proseso, mga kaklira, not for anything else. Mahihirapan talagang ipin down kung walang mag-witness. Kailangan talaga ng witness. Di ba? O katulad sa sabi ni Senator Lacson, kagaya ni Gutesa, okay na sana, di ba? Problema kasi, bakit natakot nung malamang peke inotaryo? Kasi tingin ko, tingin ko mga clear. Hindi ko sinasabing ito yung katotohanan Ulitin natin, ito yung aking palagay. Ito na may nabanggitan natin before. May mga tao si Mike Defensor na siyang may kakilala doon sa notaryo. Sila daw yung nag-Google, di ba? Nag-Google search. So, pakiramdam ko lang naman, I can be wrong. Yung mga tao ni Mike Defensor, yung nagpanotaryo. Kaya walang alam si Gutesa. At wala sa kanya yung kopyang buo, kaya nga nagkamali-mali siya sa Senado. Parang, binigyan siya ng kopya, ito basahin mo. Diba? Sabi nga ni Senator Marcoleta, basahin mo na lang kasi. O di binasa, yun pala, lumabas. Kulang yung hawak niya. So di niya alam na kulang. Ikaw, mga, di ba, ikaw ang gumawa sa limon statement, alam mo kung saan yung parte na, patigalan, bakit wala yung kwento ko kay ganito? Bakit parang kulang? Alam mo Pero si Gutesa at that time, na may kulang na paragraph, di niya alam na kulang. Hinanap sa kanya ni Senator Marcoleta na saan yung parte na to. Alam niya, walang kulang. Kasi sa kopya niya, binabasa niya ng tama. Binabasa niya lang kasi. Di ba? Magkaiba yung ikaw yung gumawa, iba yung ikaw lang bumabasa ng mga statement na maaaring hindi ikaw gumawa. So, hindi natin sasabi, wala tayong pagbibintang. Pero ganun kasi yung yung natural reaction. Di ba? Parang, kung ikaw may alam mo kung saan yung kulang. Pero ikaw yung gumawa niyan, hindi mo alam kung saan yung kulang. Kinol pa yung attention mo ni Senator Marcoleta. Diba? Kaya nga, naghahanap kami ng pwede mag-corroborate nung statement ni Gutesa. Otherwise,
Hindi pwede mag-standalone eh. Hindi pwede standalone. Pagka standalone, medyo mahina, hindi talaga tatayo sa korte. Okay. Pero ngayon, di ba meron akong rekomendasyon ng ICI para doon sa filing of charges, pinorward na nila sa ombudsman laban dito. Tatanungin ko lang kasi kayo rin, senador, sa dalawang senador, si Senador Jinggoy at si Joel Villanueva, for now ho ba doon sa mga investigation nyo, meron ho bang ano ho ba yun, basis na nirekomenda ko sila ng ICI as far as the Blue Ribbon is concerned? Ganito, Danny, no? Nung naimbitahan ako ng ICI along with the Senate President, iniwanan ko sa kanila yung buong files ng aking dalawang privilege speeches. Okay, may kopya na ang ICI ng kanyang mga dokumento niya. Diba? Mga dokumento ni Senator Lacson. Pati yung mga sa ICI. Nakalap, sa ICI. Okay. Pati nakalap doon sa Senate Blue Ribbon na hearings. Kasama doon yung pagka-implicate kay Senator Joel at saka Senator Jinggoy. Okay. So, ang pagkalam ko, meron pa silang ibang nakalap na ebidensya. Apart from yung aming meron pa silang nakalap na ebidensya ang ICI, mga ka-clear. Diba? Kaya sila nagrekomenda na for filing of the... Actually, nagrekomenda lang naman sila. So, bahala si Ombudsman, based on that, through its own investigation, magpapatawag na sila. Magpapatawag sila. Papatawag nila yung mga taong involved sa complaint, sa recommendation. Submit. So, yun ang pagkalam ko. Kaya nirekomenda nila na sampahan na ng, sumailalim na sa preliminary investigation at the very least. So, iba rin yung pinagbatayan nila based on sa additional na sinabit na ninyo, no? So, pwedeng may batayan, no? If ever, no? Meron silang ibang pinagkukunan na sources. Yes. Tama ba? Pati yung kay Senator Chis Escudero, ganun din. Nabanggit, o ito mga ka-clear, nabanggit si Senator Chis Escudero. Mukhang malalim din ang ebidensya dito. Let's see. Remulla. Kasi patuloy naman yung pakipag-ugnayan nila sa AMLAC. Yun. Sinabi ko na sa inyo, di ba? Kasi may nabanggit natin si Ombudsman Boying Remulla patungkol dun na money trail leads to Senator Chis Escudero. So, ang pwede na magbigay sa kanya yan is AMLAC. Pwedeng magbigay sa kanya. So, with constant communication with the AMLAC, matatrace talaga nila yan. Diba? So, ang AMLAC ay malamang na may nabulgar na. May naibigay na. Kaya ganun ang lakas ng loob. Hindi naman lakas, pero parang ganun ka-affirmative. Diba? Si Ombudsman Boy Remulla talking about the money trail. Diba? About the money trail. Okay. Dahil di ba may mga frozen accounts tapos nasusundan ng AMLAC. In all probability, ang pinanggalingan... Yon, kasi may mga frozen accounts na. Okay? So with that, nakikita na nila. Tingnan ng sinasabi ni Ombudsman Remulla na meron silang na-trace na movement money trail. Money trail. Yeah, money trail. Yun ang sinasabi niya. Talagang nagaling sa AMLAC yun. Ayan na. Galing mismo kay Senator Lacson na sa palagay niya, yung record, yung mga statements ni Ombudsman Boying about the movement of money, diba? Yung money trail, galing sa AMLAC, sa kanyang pagkakaalam. Investigator to, so definitely alam niya yun. Alam niya doon manggagaling yun. So aside from yung testimony ni Yusek Bernardo implicating Senator Chis Escudero, baka meron pang nakalap yung ombudsman. Kay Maynard mo, di ba? Money trail Di ba yung money trail? Yeah, money trail. Si Yusek Bernardo. Ba yun? Kasi nagtutugma yung testimonya, pati yung money trail. Okay. Chairperson ng Senate Blue Ribbon. Yan, mga kaka-clear. So, yan na. Ibig sabihin, mga ka-clear, kukunin din kaya ni... Tingin nyo. Kukunin din kaya as resource person ni Senator Lacson ang AMLAC. Kasi nagagamit naman ang AMLAC as resource person talaga. So kung nakita yung money trail, yung isang money trail leads to Senator Chis Escudero, paano kaya itong money trail kay Senator Jinggoy, kay Senator Villanueva? Diba? But anyway, sana sa atin lang naman mga clear, managot ang dapat managot. Kung inosente, edi wala tayong ano doon, pagpo-force doon. Diba? Walang pamumuwersa doon kasi kung inosente naman taga, kawawa naman yung inosente na nadadami lang. Pero kung yung dapat managot, talagang kayo ay nagnakaw naman ng kaban ng bayan, dapat lang kayo managot. Diba? Sabi nga natin, di natutulog yung Diyos, mga clear. Sumambulat na ito sa atin
at tumugon si Pangulong Marcos Jr., imbestigahan yan. Hindi pwedeng. Pati nangyari sa Cebu, although ayaw natin mangyari, ayaw na natin, unang-una ba't ayaw natin, maraming maaaring masawi ng mga kababayan natin. Maraming mga ari-arian na madadanyos. Mahirapan buwangon yung iba nating kababayan na maganda na yung buhay, pero dahil sa isang iglap, may nakita nga ako doon para may piggery siya, tapos nabaha, di ba, kung yun yung kabuhayan mo, ang hirap noon mga kaklir. So pagdasal talaga natin sila, di ba? Pero ang dating dito mga kaklir, di ba, nangyayari iba ito para mabuksan yung isip natin kung sino-sino ba talaga ang umabuso sa kaban ng bayan. Kasi yung Cebu, meron pala ditong flood control projects sa Metro Cebu worth 33.5 billion as early as 2017. 2016 pa lang, kinausap na ni Dino, di ba? Si Secretary Mark Villar regarding sa flood control projects ng Cebu, Metro Cebu. Nagkaroon ng earmark as early as 2017, 33.5 billion. So, tanong natin, ano ang nangyari dun? Anong nangyari dun? Dapat malaman to ng mga taga Cebu, ng mga kababayan natin. May ginawa nga, maybe may ginawa, pero substandard. Di ba agad? So, saan natin to isisisi? Sa panahon ngayon? O sa panahon noon na gumawa ng substandard? Diba? Parang lumalabas, wala kasing pagkukumpuni dito, wala ng budget para sa pagkukumpuni, pagre-repair nung panahon ni Pangulo Marcos Jr. Ang tanong, lumalabas sa unang initial na investigasyon, hindi lang siya basta pangkumpuni na issue, kundi substandard. May nakitang hindi tamang pagkakagawa, kaya hindi na kaya yung pressure ng tubig ng ulan, yung ragasa ng tubig ulan. Hindi pwedeng ganun mga clear kung bilyones ang nilaan mo dyan, di ba? Kaya nga ang Pangulo nagpapaimbestiga kahit yung panahon niya ngayon kung sino ang mga taga DPWH na official, panahon niya, dapat managot. Kung sino proponent yan, dapat managot. Di lalo na yung nakaraan. Dahil sabihin natin, kung maganda yung nakaraan, at hindi na bumabaha, hindi na maglalaan ng para sa flood control project yan. Kaya lang namihasa, nagkaroon ng sistema. Sabi ni Secretary Babe Singson, DPWH Secretary dati ni Pinoy, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, yung build. Nagkaroon sila ng sistema ng pagkukurap. Nahayaan. Naging sistema siya. Kaya nag-crossover sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Nasanay ba? Ito gawin. Nasanay sila. Akala nila, walang hangganan. Kasi, build, ayos. Walang problema. Di ba? Happy. Di nila alam na magkakaroon ng hangganan at mabubuko sila dahil inuutos ni Pangulong Marcos Jr. Yun lang. Kaya tuloy, maraming galit sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. kasi siya yung nag-start. Pero anong iintindihin niya? Galit ng mga taong nangurap o galit ng taong na biktima? Diba? Kaya dapat talaga yan, lumabas ang katotohanan dyan, mga kakilala. Well, anyway, maraming salamat. At ito yung pangalawa na po nating content ngayong araw, November 6, 2025. Ginabi nga lang po tayo. So, see you in a while, mga klira. See you in a while. Bye-bye, aking mga MIBs, Mami Ida Masukat, Mami Antonia Vicente, Mami Trisel Martin, and of course, Auntie Amitris Payabaw. See you in a while. Bye-bye.